Si ano daw, Martin Romualdez, kaya daw hindi mapalit-palitan ng mga kongresista, kasi malakas daw magbigay. Malaki daw magbigay. Ito, tignan natin ha, mga kababayan. Asan ba yung impact leadership? Dito kasi, nagsagutan si mga kababayan. Ito, ito yung sabi na lahat halos ng mga congressman ay gusto na si Martin Romualdez pa rin ang House Speaker. So bigo yung sumubok na palitan. Kasi ang sabi, this is already a super majority, tapos na. The Speaker has the numbers. As of Saturday afternoon, no less than 240 members have already signed the manifesto to support, and that number keeps climbing. So ibig sabihin, mga kababayan, 240 po ang pumirma na hindi palitan si Romualdez. So, gusto talaga nila. Kasi biruin nyo nung umikot si Pangulong Bongbong Marcos sa Coronadal, di ba almost 300 ka-congressman sumama kay Romualdez na mag-ikot kasama si BBM. So, ito yung pinakauna-una sa kasaysayan ng Pilipinas na lahat ng kongresista nagkakasundo sa kanilang House Speaker or sa kanilang pinakataas, pinaka-head. First ever to mga kababayan, sa Philippine history na halos majority, 80% ng Congress ay nagkakaisa. First time yan. First time na nangyari sa Philippine history in politics in Congress. Diba? Si Romualdez lang ang kauna-unahan na House Speaker na halos 80% ng mga congressman ay nakinig, sumunod, at nirespeto siya. Tingnan mo, 240 ang bumoto. Mga kababayan, 240 na po ang bumoto na manatili si Romualdez bilang House Speaker. Ganyan si Romualdez magdala ng politiko. Ganyan si Romualdez magdala ng pamunuan. 240 ka congressman bumoto at still climbing yung count. Still climbing. So hindi lang 240, pataas pa. Na nirespeto at siya ang gustong manatiling House Speaker. Ang sasabihin na naman dito ng mga DDS, baka naman nabayaran na naman. Baka na naman nandiyan naman yung AKAP. Baka nandiyan na naman yung tupad. Alam nyo, kada na lang pinupuri si Romualdez, ang sasabihin nyo, bayad. Kada na lang pinupuri si Romualdez, sasabihin niyo bayad. Ba't hindi niyo subukang tanungin kung saan dinala ang confidential fund? Diba? Ito pa mga kababayan. Ang sabi, ito, si Toby Tiangco at saka si David Suarez nagsagutan. Ang sabi ni Toby Tiangco, alam naman natin kung ano yung nangyari sa Mindanao. This is all started noong nag-file ng impeachment, pinilit nila yung impeachment. So bakit nila isisi sa akin yung isang bagay na sila naman ang gumawa? Talaga yun self-inflicted yun Hindi dapat nangyari yun. Sagot naman ni David Suarez, well, unang-una, kung titignan po natin yung winning rate ng mga congressman na pumirma sa impeachment, I think that was 86%. Kasi ito mga kababayan, tanungin ko kayo, bakit nga ba halos lahat ng kongresista pabor na ma-impeach si Sara? Lahat naman ng congressman na nanalo ngayon ay lakas si MD under by Romualdez. So huwag ka nang magtaka kung bakit binuto nilang ma-impeach si Sara. Halos naman lahat kasi ng kongresista ay miyembro ng lakas si MD. Di ba? Yan ang mali kasi ni Sara. Tatapang-tapangan ka. Wala ka naman palang kakampi. Di ba? At take note mga kababayan, maskin taong bayan, hindi na naniniwala sa mga Duterte. Bakit? Nakakulong na. Ano pang patunayan mo na si Duterte malinis? Nandun na nga sa kulungan, di na nga makalabas. Sino pang maniniwala sa kanila? Ngayon sasabihin ni Sara, walang kasalanan ang tatay ko.
Walang kasalanan ng tatay ko. Ginigipit nila ang tatay ko. Ito ang tinatawag na political persecution. Kung ginigipit walang kasalanan, ba't hindi nyo mapalabas? Ngayon, kung ikaw taong bayan, kung ikaw mamamayang Pilipino, tanungin kita, kung walang kasalanan si Digong, ba't hindi nakalabas? Diba? Ganun lang naman mga kababayan eh. Paano ngayon pagkatiwalaan ng mga Duterte kung mismong si Duterte hindi makakauwi? Ngayon sasabihin mo walang kasalanan. Ba't hindi nila mapauwi? Ngayon, paano ka papaniwala ng tao at paano maaawa ang tao sa'yo? Ibig sabihin, nakulong ka, hindi ka makauwi, hindi ka makalabas, may ginawa kang hindi maganda o may kasalanan ka. Ngayon, tatanungin mo ang tao, bakit hindi nyo ko bunoto? Bakit ayaw nyo sumuporta sa akin? Sino susuporta sa'yo? Napakita na nga ng taong bayan na nakulong na si Digong. So, ibig sabihin, may kasalanan. Diba? Huwag niyong galitin si Digong, mamatay yun doon sa loob. So yun lang mga kababayan. Sa mga nagsabi dyan, bakit si Romualdez napakataas ang ratings? Under niya halos lahat ng congressman ay nasa partido niya. First time in the Philippine history and politics yan, na halos 80% ng mga kongresista ay pabor kay Romualdez. Bakit? Lahat naman kasi nila magkakasama sila sa isang miyembro, sa isang grupo. Bakit? Nakalimutan ninyo noon, nung si Pinoy ang presidente? Di ba halos din naman lahat ay bumaliktad kay Pinoy at nanumpa sa liberal? Tapos nung natalo si Pinoy, tumayo, si Digong ang nanalo. Lahat din naman bumaliktad kay Digong. Ganun lang yan. Kung sinong manalo, papabor ka. Bakit? Pag hindi ka pumabor, sinong bubuto sa'yo? Ngayon, sasabihin ninyo, papabor kayo lahat kay Sara. Wala naman si Duterte. Kulong na. Ganito, alam nyo, ito mga kababayan, ito gusto kong i-explain sa inyo. Ang ugali kasi ng politiko, kung sino yung nanalo, doon yan. Di ba? Mahirap kasi sumuporta sa walang power. Kung ikaw, congressman ka ngayon, mayor ka ngayon, kakalabanin mo ang gobyerno, ano mangyari sa'yo? Tignan mo si Sara, kinalaban si BBM. Na isang project, meron siya? Nga. Yung budget niya, sakto ba? Kulang. Kinakalaban mo, ba't hindi ka na lang susuporta? Para kung ano yung proyektong gagawin mo, matutupad, matutuloy. Wala kinakalaban mo. Sinong gusto? Ako presidente, kakalabanin ni Sir Kenry. Paano ko bibigyan ng project si Sir Kenry? Kinakalaban ako. Paprojectin ko ngayon, payamanin ko ang sarili ko, kakalabanin ako ni Sir Kenry. Di ba lamang tatanggalin ko siya? Ganon ang politiko. Kung sino yung panalo, suportahan mo. Kung hindi ka suporta dyan, ay ewan ko kusang kapulutin, kangkungan kapulutin. Ganon naman talaga Ako, I was born and raised surrounded by politics. Politician. Alam ko sa amin na kapag iski chairman ka, hindi kayo magkasundo ni chairman, wala kang project. Ganoon naman talaga kapag ikaw, barangay chairman ka, hindi ka susunod kay mayor, wala kang project. Ganon ang mga politiko, ganon ang politician. Hindi na bago sa atin yan, mga kababayans. Di ba? Sa tingin ninyo, mayor si Digong sa Davao. Yung lahat ng chairman dyan sa Davao, hindi susunod kay Digong, may project sila? Baka hindi bibigyan ni Basti ng project yan. Kaya nga pagka-election, kinakausap ang mga chairman Kasi pag yung chairman na hindi bumoto sa'yo, pag iinitan ka ng mayor, ito, bigyan ko kayo example. Tignan nyo, si Isko Moreno, hindi binoto ng rekto. Anong barangay yung rekto? Sa Maynila, Anong barangay nasa sakupan ng rekto? 0 si Isko dyan. Tignan nyo, pinag-initan ni Isko ngayon ang rekto. Ganun yan tignan nyo ngayon ang rekto. Lahat ng mga vendors dyan, tanggal. Bakit? Hindi nila binuto si Isko kahapon, may nanood ako ng live. May live doon na vlogger, pumunta sa rekto. Tinanong, ate, ngayon nanalo si Yorme. Mapatuloy mo pa ba yung pagtitinda mo dito sa gilid? Sabi niya, naku sir,
Parang hindi na talaga. Bakit? Hindi kumuha ng boto si Yorme dito eh. Talo dito, makamayura tong rekto. Sabi naman ng vlogger, kaya pala. Pag initan talaga kayo ni Isko dyan. Oh, tapos sabi